Ako si Cripply. Pukin ang ina nyo. Gagawa ako ng prediction ko sa poster na lumabas kanina. Ahon 15, day 3. Sobrang bangis no? March ahon pa rin. Medyo ano lang din talaga to si Rarik. Iba din yung trippings sometimes. Pero tingnan nyo naman yung lineup. Napaka-solid. Anyways, ano pa masasabihin ko? Kung mapapansin nyo, hapon pa lang pero madilim na dito kagad sa kwarto ko kasi tulad nga lang sabi ko sa inyo, lagi ditong gabi. Panis. So una, wala ako masyado masabi pang intro pero eto lang, umpisaan natin i-review yung ticket. SVIP, putang ina, 1.7, mahal to Pero okay lang kasi andyan si Chaboy, but talagang ano to, saktong-sakto lang din yung presyo. Pero napaka-solid din naman kasi talaga ng lineup kung titignan nyo. SVIP 1750. Di ko alam meaning ng SVIP. Ano ba to? Special VIP? Limited tickets. Okay. VIP 1250, Gen Ad 850 plus 1 free beer. At sige, umpisaan natin sa unang laban. Ito nga pala ay R-Zone versus ETS. Hindi, ito sa totoo lang I'm so sorry pero hindi ko pa may napanood na akong laban nito ni R-Zone. Putang ina, di ko lang maalala kung ano. Pero mukhang ito yung ito yata yung, di ko alam kung FRBL ba to galing, pero parang oo. Tangina, sorry kung mali ako putang ina. Pala nag-research muna ako. I'm so sorry guys. Pero eto si Eds, napapanood ko na to. Meron ako mga napanood na laban nito ni Eds konti. Napanood ko yung laban nito kay Jonas yata. Pero yun, dito sa laban na to, tingin ko lalamang dito si Eds sa hindi, punta muna tayo kay R-Zone. Lalamang dito si R-Zone sa sa letters kasi yung Eds tangina 3 letters lang yun. So napaka-solid na laban na to. Lalamang dito tingin ko si Ed sa bars, sa jokes, sa delivery, sa multi. Lalamang si R-Zone sa anagram, sa holorime. Hindi, joke lang. Hindi pa ako gaano kapamilyar sa style nito mga dalawang to. Kaya yun yung mga malupit na mga talagang kaabang-abang kasi isipin mo nakalagay ka sa poster ng Ahon 15. Putang ina, gulatin nyo kami. Good luck R-Zone and Eds. At dahil dyan, iboboto ko to ng ang panalo ay si tingin ko konting bias muna siguro kasi siya yung medyo napapanood-nood ko na bibigay ko yung boto ko dito para kay R-Zone. So next, ito naman ay Tulala versus Dodong Saipa. I'm not crazy, I'm just little Tulala, tangina at Dodong Saipa magkaiba ng estilo pero kayang sumabay ni Tulala sa kung anumang komedyang kayang gawin ni Dodong Saipa sa tingin ko. Dito muna tayo kay Tulala. Unang di sa isa to sa mga si Tulala sa mga nalulupitan talaga akong MC ngayon. Napaka-solid, kakaiba yung humor, kakaiba magsulat, kakaiba yung minsan yun na lang nga din yung mga nagiging special sa mga MC kung meron sa yung kakaiba, parang dun ka mas lilitaw. At punta naman tayo kay Dodong Saipa. Eto si Dodong Saipa, kung mapapansin natin talagang napakasulido din ito pagdating sa pagpapataway. Tas parang yung karakter niya ay isang homophobic na ewan. Pero dito sa dalawan to tingin ko lang, bilang ako lang, yung ipipredict kong mananalo dito ay hindi, tingin ko base siguro sa mga past performance na na napanood ko sa kanila. Saka base lang din siguro sa mas papabor lang ako ng konti para sa akin kaya ako dito, Kitulala. Kasi si Shaboy naka-block pa sa akin yan, di ko pa yan di ko pa inaayos yon. Pero mabalik naman tayo dito, Mirage versus Shaboy. Mirage versus Shaboy, gagi, napaka-solid ng nito ni Mirage. Napanood ko may mga napapanood din akong ibang laban nito parang yung finals na yata, yung finals niya kay Philos.
napaka napaka-solid din napaka-solid din ng humor nito ni Mirage, kakaiba, parang pang tito, parang yun yung napapansin ko sa kanya. Kakaibang humor, kaya niya din magsulat ng ng seryoso, ng patawa o kahit ano. Putang ina, parang si Arik lang, no. Tapos eto naman si Shaboy naman, kilala na natin tong nagbabars, kilala natin tong naka-holo rhyme, kilala natin tong grabe mag double time, at kilala natin tong grabe mag real talk kasi talagang nilalabas nito yung naked truth. Ganon kaangas si Shaboy. Pero base dito sa dalawang to, Mirage versus Shaboy, meron ako ditong dalawang resulta. Para sa akin, kung base lang dun sa mga napanood kong performances nila nung mga nakaraan, tingin ko parang gabulbul lang din kay Mirage. Pero base din sa hindi, kay Shaboy pala ako dito. Hindi, na lang siguro, talo na lang siguro sila pareho. So, Mirage versus Shaboy, talo sila pareho. Yun yung prediction ko dito. At yung susunod, Charisma versus Class G. Nagbabalik si Charisma. Kung di ako nagkakamali, huling laban nito ni Charisma kay Bagsik pa yata yun. At si Class G naman, huling laban niya kay ano pa. Sino ba huling laban ni Class G? Basta yun. Dito naman sa dalawang to, ang napansin ko dito si Charisma parang hindi, parang parehas naman sila may presensya, parehas silang matitindi sa kanya-kanya nilang ginagawa. Pero para sa akin, lalamang si Class G pagdating sa mga wordplay, sa mga teknikalan. At si Charisma naman, lalamang to sa tingin ko sa saan ba yun? Dun sa lalamang to si Charisma sa Suman. So, tingin ko lang focus. Tingin ko dito sa labang to, sa seryosong aspeto, parang Class G lamang sa wordplay, hindi ko din magkalibel sila sa aggression, pero kakaiba din to bumuta si Katana. Ay, si Charisma, putang ina, mali. Pero hindi ko to i-edit pala kasi ayokong i-edit to. So, sa punto, lumalamang si Charisma, pero si Class G naman lumalamang sa wordplay, parang may malupit na tatak motos talaga to si Class G. Champion siya doon. Pero dito sa laban na to, tingin ko lang, base sa aking prediction, gabulbul lang din kay Class G. Tingin ko lang putang ina. At sunod naman, Rapido versus Mastafit, ang primetime king. Rapido versus Mastafit. Tang ina, na-miss ko to bumatal si Mastafit. Tingin ko dito ay si Rapido, uling laban niya parang si Sir Rapido nagbabawi ito ng lupit niya eh. At kung di ako nagkakamali, uling laban nito, may laban to sa PSP. Nakalimutan ko si Damsa. Oo, si Damsa kalaban niya. Nakalimutan ko na yung resulta, pero magandang laban yun. At si Mastafit naman, isa din to sa mga nakakatawang bumanat. Di ko nakakalimutan yung pati puwet ginigilit. Gagi, maangas yun. Tapos yung mga sinasalsal na mortar. Gagi, ang angas nito ni Mastafit mag-isip. Talagang kakaiba din. Talagang itong mga gantong humor makikita mo lang sa mga taga GMA Cavite. Pero GMA Cavite na, tas yung palabas mo na sa ABS. What the fuck? Pero dito, Rapido versus Mastafit. Sa obserbasyon ko lang, tingin ko base sa huling laban lang din nila siguro, mas papabor lang siguro ako ng konti dito kay Mastafit kasi mas natitripan ko yung niya, yung mga out of nowhere na na mga banatan. Si Sir Rapido naman, parang tingin ko kasi parang medyo nangangapa pa siguro si Sir Rapido kasi yun nga, parang medyo nagbabalik. So yun, tingin ko baka may pangangapa pa. Abang si Mastafit naman, babad na babad to nung nung may pandemic. Ng inanito ni Mastafit. Pero yun, tingin ko lang dito, para lang sa akin, lalamang ng very very light si Mastafit. Next tayo, Plasma versus MR Industria. Ito yung rason kung ba't ako nagsuot ng gantong sando. Plasma versus MR Industria. Kung di ako nagkakamali, Sir Plasma medyo matagal-tagal din tong nagpahinga.
Pero alam naman natin na pag sinabing horrorcore, putang ina, isa to sa mga malulupit. Malupit din humor nito ni Sir Plasma, parang kakaiba lang na pag siya yung bumibitaw, talagang napaka-solid. At punta naman tayo kay MR Industria. Isa to sa mga armado ng left field lyricism. Pero itong dalawang to, base dito sa prediction ko lang dito, napakasimple lang. Tingin ko ay... Teka, paano ba to? Parehas kasi silang parehas sila ng style eh. So, pagandaan silang gumamit ng kanilang armas. Pero tingin ko siguro dito, tangina hindi ako makapag-isip dito ng kasi parang tingin ko sa kanila napakapareho. Lumalamang si MR sa yung mga sound effect niya, kung di ako nagkakamali, onomatopeya yata tawag doon, yung mga grut, mga pzt pzt. Sir Plasma naman lumalamang to minsan sa sa mga brutal niyang atake, tapos ano pa ba? Brutal na atake, tapos mga out of nowhere na jokes din na hindi mo alam na putang ina, nagjo-joke pa lang. Mas nakakatawa kasi parang yun nga, parang siya ng papatayin kita, tapos biglang magla-lap trip. So dito hindi ko alam pero base lang siguro sa mas fresh, alam mo na, base dun sa huling napanood ko, naglaban si MR Industria sa si Fukuda, napaka-solid ni Fukuda. At pasensya na kayo, di ko maalala kung kailan yung huling laban ni Sir Plasma. Pero tingin ko dito lalamang si MR Industria. Tingin ko lang. Kung kung tangina, ang hirap pala nito parang nagja-judge ka na parang pinapangunahan mo na kung ano yung mangyayari. Nakakahiya. Pero yun, tingin ko bahala sila dito. Next tayo, Husky versus Slack One. Tingin ko babarubalin talaga ni Husky si Slack One dito. Kakawawain ni Husky si Slack One. Basta ibabadibag siguro ni Husky si Slack One sa tingin ko. Kasi si Husky malupit to maangas to. Slack One, tangina, kung di pa nga kami naglaban nito, di ko alam na MC to Pero ito seryoso, Husky versus Slack One. Si Husky, alam na natin na malupit siya comedy, malupit siya pumunto. Napakalupit na delivery, base lang din sa experience nung nagkatapat kami. Parang natural born comedian to si Husky talaga. At ito naman si Slack One, kayang bumalanse ng mga bagay-bagay at mapabiro, mapabars, mga jokes at bars, kaya niyang dalhin pareho. Pero sa ngayon parang base lang sa mga one-on-one performances nito ni Slack One, parang napapansin ko mas naglilin yung style niya sa seryoso, sa mga prism, sa mga hindi ko alam, jumajargo na din to si Slack One tingin ko dito sa dalawang to, Husky versus Slack One, ano ba? Pag ginamit na maayos ni Husky yung kanyang kalakasan sa laban, at kung alam naman natin kung saan siya malakas, tas lahat pumapalo yun, tingin ko lalamang siya dito. Pero pag nagamit naman ni Slack One yung parang isa buhay mode niya, alam din naman natin na di biro to yung Slack One talaga may tira to. So tingin ko lang dito, base lang siguro sa putang ina, mahirap din nga po putang ina, mahirap pala talaga to parang titignan mo lang yung lineup, tapos di mo alam kung ano mangyayari. Pero Husky versus Slack One, ako dito, tingin ko ako dito, ganito, parang matatalo dito si Husky pag nabisi siya, at matatalo dito si Slack One pag namalat na naman siya. So sa tingin ko na lang siguro, base sa may mas malaking natulong sa akin, si Husky ako dito. Kasi kay Husky ako nagtatanong ng mga bagay-bagay sa Facebook. Although nagtatanong din ako kay Slack One ng mga bagay-bagay sa YouTube, pero mas maraming naitulong, mas maraming nasagot na tanong si Husky na mga katanungan ko. So tingin ko dito, kay Husky ako dito. At punta naman tayo sa final, sa main event, Sinyo versus Poison 13. Damn. May
Mahirap to. Putang ina, parang sinyo, alam naman natin na ano, pero laging ano eh. Kala natin pag sinabing sinyo, puro joke lang. Pero alam nating hindi yun eh. Madaming palabok si Sersinyo sa mga lyrics niya din. Kaso, na hindi na masyadong napapansin ng mga tao. Kasi yun nga, parang doon na siya nakilala sa pagiging komedyante niya. Pero kung mapapansin natin, may mga seryoso siya, saka may mga palaman din talaga siya sa mga sulat niya. Pero syempre, yun nga, dahil si inyo, tingin na lang ng tao, ay gagi, ano yan, comedy yan, nakakatawa yan. O napakalupit din naman kasi talaga ng mga jokes nito ni Sersinyo. Parang kakaiba din talaga. Parang siya lang yung may karapatang makapag-isip ng mga ganun. Punta naman tayo kay Poison. Ina, may nag-chat. Sino ba to? Uy. Kay Poison naman, lalamang dito si Poison sa ano. Lalamang dito si Poison sa multi. Lalamang din siguro si Poison sa palo ng mga seryosong banat. At lalamang siguro dito si Poison sa anime reference dito sa labang to. Pero kung titignan natin tong dalawang to, Sinyo versus Poison 13, nakakatuwa lang kasi parang kabatch ko to si Poison, tapos tinatapat na sa mga katulad ni Sinyo. Putang ina, I'm so proud of you, brother. Poison 13 versus Sinyo. Ay gagi, 1 minutes ba to? Putang ina, mukhang 1 minuto lang yata. 1 minuto lang ba to? Kung 1 minuto lang to, paki-comment na lang. Pero tingin ko dito ay gagi kung maglalaban dito ng parang yung normal na 2 to 3 minutes per round. Tingin ko mas masisiksik ni Sersinyo. Base sa style na hawak-hawak niya. Pero kung paiklian ng rounds, dun pumapasok yung mga hiwaga ni Poison. Kasi kung mapapansin nyo si Poison, minsan yung niyan, halimbawa nga 2 minute per round, minsan bumibira yan ng mga nasa 1 in 50 lang, pero siksik. So dito yun, pag oh my goodness, pag mas mahaba na oras yung laban nila, kay Sinyo ako. Pero pag mas maikli, tingin ko kay Poison ako. Kung 1 minutes to, tingin ko baka kay Poison ako dito. Kasi alam natin si Poison kung paano sumiksik ng mga bars, ng mga jokes, ng mga etc. Pero mas focus talaga si Poison sa multi, sa bars, sa punto. Napakalupit na banatan to ni Poison. So, yun. Tangina, yun lang yung prediction ko dito sa putang inang laban to. Napaka-solid ng lineup. Kompletos Ricados. Napaka-solid kasi March, may ahon. Tangina. Maraming salamat sa inyo. Ilan to? 18 minutes. Pwede na to. So, yun. Maraming salamat sa panonood ng walang kwentang prediksyon. At yun lang, ingat kayo palagi. Yeah.